Ang lupa ay walang anyo at walang laman, at binalot sa kadiliman ang kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon ng liwanag. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong salita. At dito ay patuloy namin pinagpapanalangin na sa bawat parte, paghahayag ng salita ay makita namin si Kristo. Na patuloy namin at kaming lumago sa kaunawaan ng katotohanan ng Panginoong Hesus. At ito ay patuloy na magudyok sa amin sa pagtalima at pamumuhay na ang tanging hangarin ay maluwalhati ka. Patuloy naming hinihingi, O Diyos, ang banal na Espiritu sa kanyang pagbibigay ng liwanag sa iyong kasulatan at kalakasan na ito ay maipamuhay para sa iyong kalawalhatian. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Now once again, Happy Lord's Day and welcome po ulit, no? So, sa ating pagpapatuloy, this is our first afternoon service, no? Patapos ng ilang buwan na tayo po ay nag-adjust at tinanggal muna natin yung ating afternoon service. And we praise God na sa ating pagpapatuloy ay naibalik ito. At bilang pagtatapos ng ating pagtitipon sa araw ng Panginoon, atin itong tatapusin sa pagkakaroon ng worship service. Now, the title of this message is Gospel and Genesis Light. So ito po ay pagbibigay ng focus natin sa pagtingin natin, no? Sa kasulatan or specifically sa lumang tipan na makita natin ng Panginoong Jesucristo. Now, ang purpose nito is again upang makita na ang Panginoong Hesus ay nasa bawat pahina ng kasulatan. Gaya po ng, kung imagine nyo, gaya ng asin sa dagat. hindi nyo makita yung butil ng asin doon, pero kapag kayo pumunta sa dagat, na malalasahan nyo yung asin, yung alat ng asin sa dagat. At gaya din ng ilaw, no? Sa umaga, no? Pagtingin ninyo, kahit saan kayo tumingin, nandun yung ilaw sa umaga. At gaya din ng mabangong halamuyak, no? Sa hardin, no? Hindi nyo nakikita, pero alam nyo nandoon yung mabangong halamuyak na nagmumula sa mga flowers, no? Gaya nito, nararapat lang na ating hanapin at makita ang Panginoong Hesus dahil siya lang ang tanging pag-asa ng mga makasalanan. So, napakahalaga na makita natin sa bawat pahina ng Biblia ang Panginoong Hesus dahil siya lang ang ating tanging pag-asa. Tanging kaligtasan, tanging pagmumulan ng buhay, at siya lang ang totoong kaligayahan na tayo ay magkakaroon. Gaya nga ng sinabi ng isang Puritan, sabi niya, ang hindi nakakakita kay Kristo sa kasulatan ay walang nakikita. No, kapag hindi natin nakikita si Kristo sa kasulatan, parang bulag pa rin tayo, wala tayong nakikita. Kaya ang dapat nating hangarin ay ang makita siya, no? Hanapin siya, mahalin siya, paglingkuran siya, purihin siya, mabuhay sa Kanya, sa pamagitan niya at para sa Kanya. Mga kapatid, walang sayang sa pagmamahal ng labis sa Diyos. No? Ito ay magandang paalala sa bawat isa. Walang sayang sa ating pagmamahal ng labis sa Diyos. Kaya lang po, ang nagiging problema natin, hindi natin siya lubos na nakikilala dahil hindi tayo nagsusumikap na kilalanin siya. Kaya po may tanong po ako sa inyo, mas mahalaga pa ba ang ibang bagay kaysa sa pag-unawa sa pinakapuso ng Biblia? Ano nga pinakapuso ng Biblia? Ang Panginoong Hesukristo. So again, ito po yung tanong, may mas mahalaga pa ba? Or mas mahalaga pa ba ang ibang bagay kaysa sa pag-unawa sa pinakapuso ng Biblia, ang ating Panginoong Hesukristo?
Mabigat ba na gawain ang pag-alam at pagkuha, no, ng karunungang ito? So mga kapatid, kung ang karunungang ito ay ating hahanapin, ito ay magbibigay ng pagpapala sa lahat ng aspeto ng ating buhay at ito ay hindi magdudulot ng kapahamakan. So ito po yung kagandahan ng karunungan na ito. Ito ay magbibigay ng pagpapala sa lahat ng aspeto at hindi kailanman magdudulot ng kapahamakan. No? Ano man ang estado mo sa buhay o hanap buhay na meron ka, kung hinahanap mo ang karunungan sa kanyang salita na may pananampalataya, kailanman hindi ito magiging mabigat dahil ang Panginoon mismo ang magbibigay ng kalakasan at magre-renew ng kaligayahan na meron ka. So ito yung sinasabi, no? At ito ay isang katotohanan. No? Ang pagsasaliksik at pagkilala at pag-alam at pagpatuloy na paghahanap ng kalooban ng Diyos ay kailanman hindi magiging mabigat. Kung ito ay ginagawa mo sa pananampalataya, bakit? Kasi siya na hinahanap mo sa kasulatan ay ang magbibigay sa iyo ng renewal ng iyong kalakasan. So hindi maaari na ito ay maging isang mabigat na bagay para sa mga mananampalataya. And take note, ang taong nakakakilala kay Kristo ang pinakamasayang tao sa mundo. No? Siya yung taong nakatayo. Kung i-imagine natin, ito yung taong nakatayo sa gate ng langit. No? Nasa loob ka, hindi nasa labas. Na nasa presensya ng kanyang tagapagligtas. At ito yung tao na binabago ng biyaya araw-araw. At may maliwanag na pag-asa kahit na nasa gitna man siya ng paghihirap. Yun yung pinakamasayang tao. Yung nakakakilala kay Kristo. Ngunit, ang taong hindi nakakakilala kay Kristo ay ang taong tila, kung gagawa natin ng analogy, para siyang himpapawid, no? Kung titingin kayo sa taas, para siyang himpapawid na walang araw. Imagine niyo 'yon. Para siyang treasure box na walang kayamanan. Para siyang manlalakbay na kapahamakan ang dadatnan. Nabubuhay siya, pero patay. At paghuhukom ang sa kanya'y naghihintay. So yun yung taong hindi nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Kaya po, mga kapatid, hangarin natin na ang ating puso at isipan ay magkaroon ng mas malinaw na pagkakilala sa ating Panginoong Jesucristo. At kung matatandaan ninyo, nasimulan natin yung book study, no? Knowing the Living God. Ano yung pinakamataas at pinakamahalagang karunungan na dapat magkaroon ng isang tao? At yun ay ang karunungan or pagkilala sa Diyos. At anong tawag sa mga taong hindi nakakilala at hindi nakakaalam ng kalooban ng Diyos? Mga hangal. Di ba? Kaya ito po ang ating hangarin na ang ating kaisipan at puso ay magkaroon ng mas malinaw na pagkilala sa ating Panginoong Jesucristo. Now, dito po sa Genesis 1:3, magpo-focus tayo sa Genesis 1:3. Ito po yung time, no, na ang Diyos mismo ang nagsasalita. It is the Lord Himself na nagsasalita. At ito yung setting nito ay bago pa magkaroon ng oras. Wala pang oras nitong time na to, no? Ito yung eternity, no, na tinatawag. At dito inutos ng Panginoon magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga. Ito yung panahon na sabi sa verse 2, ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ang kailaliman. Ibig sabihin, ito yung time na wala pang anyo. No? Walang laman, walang beauty, walang buhay. Ngunit, dito sa walang anyo at walang laman na ito ay gagawa ang Diyos ng tahanan para sa sangkatauhan. So ito yung gagawin niya na tahanan para sa sangkatauhan. Now, naisip nyo ba, mga kapatid, na pwede naman sanang isang saglit lang tapos ng lahat?
Naniniwala ba kayo na kaya yung gawin ng Panginoon? Yes? Di ba? Isang palakpak niya lang, isang ano niya lang, pwede nang mangyari ang lahat. Ngunit, kung papansinin natin, sa Genesis 1, dumaan ng 6 na araw. No? Kung tatawagin natin, dumaan ng 6 na araw bago mabuo at matapos ang lahat. Ito ay niloob ng Diyos na gawin ito ng paunti-unti upang turuan tayo kung gaano kahalaga ang pagsisikap. No? Now, ang unang umiral sa lahat ng mga nilikha ay ang liwanag. No? Yun yung pinakauna. Dito nagsimulang magkaroon ng kagandahan at kaayusan. Diba? Sabi nga sa verse 2, walang laman, walang anyo. Pero nung umiral ang liwanag, nagsimulang magkaroon ng kagandahan. Nagsimula magkaroon ng kaayusan. At paano ito nangyari? Paano nangyari na nagkaroon ng kagandahan at kaayusan? Sinabi lang ito ng Panginoon. Bagaman wala ng ibang detalye na ibinigay sa atin, ngunit may mga mahalagang katuruan patungkol sa liwanag na dapat nating bigyang pansin. No? Hindi man tayo binigyan ng detalye about that light, pero may mga katotohanan, no, pertaining light na dapat nating bigyang pansin. Bakit? Dahil ito ay magtuturo sa atin sa magandang balita. Ito ay magtuturo sa atin sa ebanghelyo. Now, tingnan natin yung salitang liwanag sa mga salita ng ating Panginoon at sa ibang bahagi ng salita, ng kasulatan. Sabi sa John 1:9, ito ay pagpapahayag ni Juan. Sabi niya, siya ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa bawat dumarating sa sanlibutan. So it is pertaining to Jesus, no? And in John 8:12, sabi ng Panginoong Jesus, siya mismo ang nagsabi nito, ako ang ilaw ng sanlibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi kailanman lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng buhay. And one from Isaiah, sabi niya, ang bayan na lumalakad sa kadiliman, yung binasa natin kanina, ay nakakita ng dakilang liwanag. Silang naninirahan sa lupain ng matinding kadiliman, sa kanila sumikat ang liwanag. And lastly, sabi ni Pedro, ipinahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Now, ito po yung dapat nating isipin. Kapag hindi natin tinitingnan ang liwanag sa mukha ni Kristo, malalampasan natin na makita ang tunay na layunin ng liwanag. Kaya dapat natin itong tingnan sa mukha ni Kristo. Una, ano ba ang liwanag? Ang liwanag po ay dalisay. Alam niyo yung dalisay? Hindi si Cardo, no? Ang liwanag ay dalisay, ibig sabihin, pure. Na? Ang liwanag ay dalisay. It is pure. Ibig sabihin, wala itong bahid ng dumi. Kahit na lagpasan nito, imagine niyo yung light, no? Kahit na lagpasan nito ang maruming bagay, kahit na anong maruming bagay ang kanyang lagpasan, hindi ito nadudungisan. Di ba? Hindi tulad ng snow, napakaputi ng snow, di ba? Pero kahit na ganun siya kaputi, pwede siyang madumihan isang tapak lang ng tao. Tumapak ka lang sa snow, madudumihan na siya. Ha? Ang fresh water, no? Doon sa mga sapa. Di ba? Napaka-linaw at pakalinis niyan. Pero kahit gaano pa yan kalinaw, marurumihan yan ng isang dapo lang ng ating kamay. Lagay nyo lang yung kamay nyo doon, marurumihan na siya. Ngunit, ang liwanag, no, na ang Panginoong Jesucristo ay walang makakadungis dahil ito ay ngunit walang makakadungis sa kadalisayan ng liwanag ng Panginoong Jesucristo. No? Walang makakadungis sa liwanag, kahit ano pa man niyang meron dyan. Ganon din po ang ating Panginoong Jesucristo. Namuhay siya sa mundo, ngunit hindi siya nagkasala. Pumunta siya sa isang marumi at makasalanang mundo, pero siya ay nanatiling banal. No? So, gaya ng Diyos na banal na nasa langit,
ang Panginoong Hesus ay naparito at nanatiling walang dungis. Bagaman inako niya ang karumihan ng ating pagkakasala, ngunit hindi siya nadungisan nito. Inako niya, yes, pero hindi siya nadungisan ng kasalanan. Siya yung batang banal na ipinanganak sa sabsaban, at siya rin yung bumalik sa langit bilang matagumpay na banal na tagapagligtas. So, this light pertains to Christ. Pakaisipin natin ang ganap na kabanalan ng Panginoong Hesukristo. No? Isipin niyo po, yung holiness, yung kabanalan, kadalisayan ng Panginoong Hesukristo. Kung wala ito, hindi niya kayang mamagitan para sa atin. Hindi niya kayang mamagitan para sa harapan ng banal na Diyos. At walang pag-asa sa Ebanghelyo. Kung siya ay may bahid ng kasalanan, siya mismo ay nangangailangan din ng pangtubos o ng manunubos. Ngunit ang Panginoong Hesus ay perpekto at banal, gaya ng liwanag na dalisay, siya ay dalisay din. Kaya higit niyang kaya na tayo ay iligtas. Kaya niya tayong iligtas. Ngunit kailangan din natin ito tingnan, gaya nga ng sabi ni Juan in 1 John chapter 3 verse 3, at sino mang may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Kaya huwag natin kaligtaan na ang pagliligtas niya sa atin ay nangangailangan din na tayo, ay nangangahulugan din na tayo ay mabago. No? At maging kanyang kawangis. Hindi kawangis ng mundo, bagkus kawangis niya. No? Siya na dalisay na nagligtas sa atin at nagpadalisay sa atin ay dapat din na makita sa atin yung kadalisayan ng pamumuhay na iyon. So yun yung una. Pangalawa, ang liwanag ay kumikinang. Di ba? Liwanag kumikinang yan. Sabi sa Hebrews 1:3, siya, ang Panginoong Jesucristo, ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos. Na ibig sabihin ng kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos, siya yung nagpapakita. He is the radiance sa English pa. No? Siya yung nagre-reflect, no, ng kung ano ang Diyos. So, kay Jesus, nakita natin ang larawan ng likas ng Diyos. Di ba? Kaya nga sabi ni Stephen Charnock, ang sino mang nagnanais makilala ang Diyos ay ituon ang kanyang paningin kay Kristo. If you want to see God, if you want to know God, tignan nyo ang Panginoong Hesukristo, sapagkat sa Kanya nagtipon at nahayag sa ating pananampalataya ang liwanag ng banal na kaluwalhatian. Doon natin makikita, no? Si Kristo. So tulad ng isang liwanag na kumikinang, si Kristo rin ang nagniningning na nagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos. And pangatlo, ang liwanag ay napakaganda. Na? So, sino yung gusto magpaganda dyan? Kailangan nyo liwanag. No? Now, imagine niyo po mga kapatid, tanggalin mo ang liwanag, mawawalan ng ganda ang lahat. Tama? Lahat ng bagay, mawawalan niya ng beauty. No? To kahit na gaano kaganda yung pagpintura natin, paglagay ng mga cheche-bureche dyan, pero kung walang ilaw, hindi mo makikita yung kagandahan yan. Ganon din si Kristo. No? Ganon din ang Panginoong Hesus. Tanggalin mo siya. Pag tinanggal mo siya, tanging karumal-dumal na bagay lamang ang naghihintay sa atin. And we must remember that. No? Walang saysay ang lahat ng ini-enjoy mo dito sa buhay na ito dahil kapahamakan lang ang dulo nito. No? Kung wala si Kristo. Pero take note, sabi nga ni Paul Washer, hindi mo dinadagdag si Kristo sa buhay mo. Si Kristo ang buhay mo. No? Kaya po kung babaliktarin natin, ang makita ang kagandahan ng Panginoong Hesus ay paunang silip ng langit.
Kaya nga, di ba, napakaganda na niremind sa atin sa pag-aaral natin doon sa libro, Knowing the Living God. John 17:3, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala, at ang iyong sinugo na si Jesus. Ano daw ang buhay na walang hanggan? Kasi marami sa atin, iniisip natin, afterlife, you will have eternal life. Yes, that is true. Pero ang buhay na walang hanggan din pala, ay may experience mo dito sa lupa. Sa pamagitan ng iyong pagkilala at patuloy na paglalim sa pagkilala mo sa Diyos. Sabi nga, it is the taste or pasilip ng langit. Ang makilala ang Panginoong Jesus. Kapag iyon ay tunay sa iyo, mawawalan ng value ang anumang ino-offer ng mundo sa iyo. No wonder, sabi ni Paul, walang halaga yun sa kaligtasan ko. Bakit? Hindi niya na nakita yun. Basura lang yun lahat. Bakit? Nakita niya ang tanging mahalaga at yun ay ang ginawa at ang ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo, gaya ng liwanag na nagbibigay daan upang makita mo ang ganda ng lahat ng bagay, si Kristo din naman ang nagpapakita sa iyo ng kagandahan ng mga tunay na mahalaga para sa buhay mo dito sa lupa. Diba? Nag-usap kami ni Jamie, sabi ko, ang bilis lang ng araw lagi, no? Sabi ko, kasi may purpose yung buhay mo. Sabi ko sa kanya specifically, every Sunday excited ako, no? To worship God with the brothers and sisters, na makinig sa kanyang salita at matuto sa kanya. No? Nagkakaroon ng beauty yung buhay mo. Nagkakaroon ng halaga ang buhay mo. Ngayon ang tanong, anong mahalaga at maganda para sa iyo ngayon? No? Ano yung mga bagay na maganda para sa iyo? Ano yung mga bagay na humalingan mo ngayon? Mga bagay ba na naluluma, nananakaw, at nasisira? O mga bagay na kayamanan sa langit na hindi nasisira, hindi naluluma, at hindi nananakaw? Kung nasa iyo ang liwanag ni Kristo, ito yung mga nakikita mo. Kung nasa iyo ang liwanag ni Kristo, ito yung pinapahalagahan mo. And kanina, no, very timely, nag-usap-usap tayo, no, during lunch. Sabi natin, grabe yung lindol, no? 43 seconds lang, gumuho na yung bahay. Imagine that house being built, siguro 3 to 6 months, and being paid 30 years. 30 years mong babayaran ng halos kalahati ng buhay mo, pagsisikapan mo yung bayaran. Pero hindi pa umabot ng 1 minuto, kaya yung gibain ng Panginoon. Nakikita niyo yun? Doon niyo makikita ano ba ang dapat pahalagahan ng isang tao. Doon ba sa mga bagay na isang iglap lang, na halos kalahati ng buhay mo, ay ibubuhos mo yun para makabayad ka lang doon. Pero kaya yan tanggalin ng Panginoon, even hindi pa man mag-1 minuto. So ano yung liwanag na nasa sa inyo? Ano yung mga bagay na maganda sa inyo? Pangapat, ang liwanag ay libre. Diba? Tingnan nyo, no? Ang liwanag ay libre. Hindi ito mabibili ng mayaman. Walang presyo eh. Kahit anong galing mo, hindi mo ito magagawa. No one can create it. Kahit anong sipag mo, hindi mo ito makukuha. Sabi nga ng mga nanliligaw, kukunin ko yung between para sa iyo. Between lang yon, no? Paano yung liwanag? At ang pagiging mahirap din ay hindi dahilan upang hindi ito matanggap. Bakit? Ang liwanag ay libreng kaloob. Di ba? Nasisilayan ito ng walang presyo, nasisilayan ito ng walang bayad, nasisilayan ito ng mayaman, ng mahirap, ng lahat. Gayon din ang Panginoong Hesus. Ang kanyang pagliligtas ay hindi binabayaran. Kaya merong isinulat si Isaiah, sabi niya, "O lahat ng nauuhaw, pumarito kayo sa tubig,
at siyang walang salapi, pumarito kayo, kayo'y bumili at kumain. Ha? Pumarito kayo, kayo'y bumali ng alak at gatas ng walang salapi at walang halaga. Alam nyo, saan nyo yun magagawa? Paano nyo yun magagawa? Ayon ay sa pamagitan ng pagtanggap na tanging si Jesus lang ang tagapagligtas. Ang kaligtasan ay libre. Kaya po lahat ng naligtas ay may iisang sigaw. Anong sigaw ng mga bawat niligtas? Ang aking kaligtasan ay kaloob ng malayang biyaya ng Diyos. Ang minahal niya ako dahil pinili niyang mahalin ako. Tinawag niya ako dahil pinili niyang tawagin ako. Pinagpala niya ako dahil pinili niyang pagpalain ako. Iniligtas niya ako dahil pinili niyang iligtas ako. Noong ako'y nasa kadiliman, sinabi niya, magkaroon ng liwanag. At nagkaroon nga ng liwanag. At ang liwanag na iyon ay si Kristo mismo. Panglima, pinapakita ng liwanag ang tunay na kalagayan ng lahat. Ha? Pinapakita ng liwanag ang tunay na kalagayan ng lahat. Kapag walang ilaw, gaya nga ng sinabi kanina, related ito sa nagpapakita ng kagandahan. But kapag walang ilaw, hindi natin alam na may bangin pala sa bandang unahan. Na may nag-aabang pala na kalaban at may dumi sa kapaligiran. Ngunit kapag nandyan ang liwanag, ang lahat ay mahahayag. Tama? Makikita mo lahat No? Ganon din po ang ating Panginoong Jesus. Sa Kanya, nahahayag ang kasalanang nasa puso natin. At sa Kanya, nahuhubaran ang tunay na anyo ng mundo. Ano bang tunay na anyo ng mundo? Puno ng kasinungalingan. Diba? Kaya, kapag ikaw ay isang Kristiyano, kaya mo nang i-identify kung ano yung mga nasa mundo na maghihila sa'yo para sa pagiging walang saysay na Kristiyano. You can identify those things. And one thing na lagi kong sinasabi sa pulpito at gaya nga ng sinabi ni Pastor John Piper, ang layunin ng social media, i-paraphrase ko na lang, ang layunin ng social media ay upang ipakita sa atin ang dahilan ng kawalang pag-aaral at pananalangin. No? Ipakita sa atin na hindi ang kawalan ng oras ang dahilan bakit hindi tayo nananalangin. But dahil sinusubsob natin ang ating oras sa ganung bagay. Pero kapag ikaw ay nasa liwanag ni Kristo, makikita mo ang tunay na anyo ng mundo. And gaya na na-share ko sa inyo kanina, sabi ko nga sa aking asawa, isa sa mga pinagbubulay-bulayan ko, gusto ko talaga na makilala pang Panginoong Hesus. Gusto ko na mapunong aking puso at isipan ng katuruan niya. Kaya sabi ko sa kanya nung gabi bago kami mag-pray, sabi ko sa kanya, plano ko, na i-disiplina yung sarili ko, hindi na ako magso-social media. Kapag nagawa ko yan ng 1 linggo, yun ang magiging batas sa ating pamilya. Sabi ko sa kanya, sa ating mga susunod na sa mga darating na mga anak natin, sa atin, ito na yung magiging gusto kong lumaki ang ating mga anak na walang cellphone, na hindi babad sa mga social media. Sabi kong ganun. Alam niyo po anong sabi niya? Hindi tayo pamilya. Hindi tayo pamilya. Seryosong-seryoso ako sa pagsabi nun. Pero anyway, kalaunan, na-realize niya naman. No, because after that, we prayed. And doon ako nakaranas ng pagpapanalangin na iniyak ko talaga sa Panginoon. Anyway, so, kasi ganito po ganito ang liwanag Pinapakita niya, ano ba yung deception na meron sa mundo? Well, yes, people will say, Christian liberty. No? Even the Reformed. Sasabihin, liberty mo yan. Hindi kasalanan na ganyan. Yes, totoo, hindi yung kasalanan.
Pero are we being wise? Nakikita niyo po yun? Kasi kung nasa liwanag na tayo ni Kristo, alam na natin ano yung mga bagay na mahalaga. Yes, hindi yan kasalanan, pero ang tanong, mahalaga ba yan? At marami pang iba. No, hindi lang naman social media, pero sa kapanahunan natin ngayon, iyon kasi ang nakikita natin na ginagamit. No? Kaya po ang tanong, nakikita mo ba kung gaano kapangit ang kasalanan? Unang-una, no? Na kasalanan na nandyan, pinaglalabanan natin, kalaban natin yung laman, no? Na nandito pa sa atin. Nakikita mo ba ang mapanlinlang napakananang mundong ito? Again, yun nga po yung shinare ko sa inyo. Kung hindi, maaaring ang liwanag ni Kristo ay wala pa sa iyo. O maaaring natatakpan ito ng katigasan ng ating ulo. So ito po ay pagpapaalala at pagtawag sa atin na kailangan natin tumalikod. Kailangan natin bumaling sa Kanya. No? Hindi maaari na ganito na lang palagi ang nahuhulog. Na ganito na lang, sa ganitong bagay na lang tayo laging nahuhulog. Kasi nasa atin ang liwanag ni Kristo. At again, pinapakita ng liwanag ang tunay na kalagayan ng lahat. Second to the last, ang liwanag ay nagdudulot ng buhay at paglago. Di ba? Ang liwanag ay nagdudulot ng buhay at paglago. Ito, alam na alam ito ng aking father. Kung wala ang liwanag ng sikat ng araw, ang bawat tinanim ay hindi lalago at hindi mamumunga. Tama? Di ba? Ganon din po si Kristo. Kung ang kanyang liwanag ay hindi natin pinapahalagahan, ang pagkawala ng interes sa salita at pagsunod sa kanya ay tila mahirap. Why? We do not have the light na nagbibigay ng paglago at ng buhay. Ngunit kung tayo ay nananahan sa kanya, lumalago tayo sa pananampalataya. Lumalago tayo sa kaalaman sa katotohanan. Lumalago din tayo sa pagsasabuhay ng mga ito. Bakit? We have the source. Source ng buhay at source ng paglago, and that is Christ. Kaya napakahalaga ang patuloy na pagpapanatili sa liwanag ng kanyang salita. Dahil iyon si Kristo eh. Siya ang salita. And lastly, ang liwanag ay nagdadala ng init. Kaya nga tayo naka-aircon eh. Kasi may liwanag. Kung walang liwanag sa mundo, anong mangyayari sa mundo? Freeze. Frozen lahat. Nagre-rain na dito si Elsa. Frozen. At walang buhay, di ba? Related siya sa ika-6. Walang buhay kapag walang liwanag. Ganon din, kung wala si Kristo, walang buhay. Walang saysay. Walang paglago. Again, connected siya sa number 6, no? Kaya para sa mananampalataya, kapag siya ay hindi patuloy, no? Kapag ang isang mananampalataya ay hindi patuloy na kumikilala kay Kristo, walang pagnanais at walang pagpupursige sa kanyang puso, no? Delikado yon. Again, gagamitin ko analogy ng batang sanggol. Ito yung kagandahan kapag naunawaan nyo yung lengguwahe ng Biblia. Kapag ang Diyos, kapag nababasa nyo, merong ginagamit na analogy ang Panginoon. Direkta yun. Kung ano man ang pinapakita ng analogy yun, yun ay direktang nagpapakita ng katotohanan na inihahayag doon. Let's say for example, the church. Pinag-usapan natin kanina. Ano yung analogy na ginamit sa church? Body. Di ba? Ang dami kanina, pero isa doon katawan. And doon natin makikita, ano ba yung gawain or layunin ng church? That is to obey the head. Di ba? Ang body nyo, nakasunod lang sa head nyo. Di ba nakikita nyo? Dapat, di ba kapag ang isa nasaktan, buo, nasasaktan. Kaya kung isa sa atin, miyembro natin, patuloy na nagkakasala, naapektuhan tayo. Nakikita nyo yun?
So, yung strong message ng analogy na ginagamit sa lengguwahe ng Biblia ay may pagpapakita ng malalim na kahulugan or pagpapakita na kung ano yung kahulugan nung sinasabi. Kaya kung ang salita ay tinawag na spiritual milk, ibig sabihin, kailangan nyo ng isang mananampalataya. At alam natin na ang milk na pagkain ng isang bata, ang siyang isa sa dahilan bakit nananatili siyang lumalago at nabubuhay. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Kaya nga kung magiging tayo sa ating salita, kapag hindi ka talaga nakikitaan ng pag-aaral ng salita, pwede talagang tanungin, buhay ka ba? Di ba? Kaya for many years, sabi ko nga, 2 to 3 years na tayo, pero bakit ganun? Paulit-ulit ang sinasabi, kumusta ka? Hindi okay. Hindi kasi ako nag-aaral ng salita. Nakikita niyo po yun? Well, lagi tayong nagkikling sa grace ni Lord. Pero make no mistake, ang biyaya din ang nagpapalago at nagpapabanal. Kaya contradicting na sinasabi mong, mahina ako, hindi ako nag-aaral, hindi ako nag-o-obey sa word, pero sa biyaya ligtas ako. That is really contradicting words. Kung gaano kahalaga ang gatas sa isang bagong pinanganak na bata, iiyak yan. Kapag hindi mo binigay, hindi hinto yan umiyak. Ganon din kahalaga ang spiritual na gatas, ang salita ng Diyos, sa bawat bagong ipinanganak na muli. Tunay na siya, yung tao na patuloy na kumikilala sa Panginoon, ay may pusong nagniningas na puno ng hangarin na mamuhay ayon sa kalooban niya. Well, tatanungin niyo, paano ba magkaroon ng fire, ng desire? First you pray, next you study. Ibig ko pong sabihin, wag mong hindi ka maghihintay na magningas ang puso mo bago ka mag-aaral ng salita. Baliktad. Aralin mo yung salita at siyang magbibigay ng ninga sa puso mo. At yon ang dulot ng liwanag. Nagdudulot siya ng init. Ganon din si Kristo sa bawat mananampalataya. Kaya nga sabi ni Pablo, no wonder, no? Sabi ni Pablo, ang pag-ibig ni Kristo ang nag-uudyok sa akin. You see? Ganon kasi ang liwanag eh. It will give fire in your heart. At ganon din ang Panginoong Hesukristo. Kaya mga kapatid, listen to the Word of God. Hindi maaari na ikaw ay isang mananampalataya, you are professing Christian, pero sa loob ng 3 taon, papatay-patay ang iyong pagpapamalagi sa kanyang salita. Hindi maaari yun. Hindi yun ang basehan ng iyong kaligtasan, hindi. Pero pinapatunayan ng kaligtasan mo yung pamamalagi mo sa salita niya. Huwag niyong aralin ang salita para maligtas. Aralin niyo ang salita kasi nga ligtas ka na. And that is who you are. Kailangan mo na maunawaan na ang liwanag is, again, babalikan ko yung isa, will show kung gaano katuso ang mundo. Kasi wala nang ibang dahilan bakit hindi natin yung nagagawa. Kasalanan o ang pagkahumaling natin sa mundo. And both of them ay ini-expose ni Kristo. Nakikita niyo po yun? So the challenge is this.
Huwag kang magpaninlang. No? May iisa lang liwanag ng katuwiran. Son of Righteousness. May isa lang. At yon ay si Kristo. Yung sarili mo at makataong pag-iisip, alam mo kung anong ilaw yan? Kandila lang yan. Yung pag-iisip mo, yung pag-iisip ng tao, kandila lang yan. Ano yung kandila? Yes, nagbibigay ilaw, pero limited. At nauubos yan. Nauubos yan. Pero ang liwanag na nagpapakita ng lahat at liwanag na hindi namamatay, iyon ay ang Panginoong Hesukristo. Ang kailangan natin ay ang liwanag ni Kristo, ang Panginoong Jesus. So nawala na ba ang iyong kadiliman, kapatid? Nawala na ba ang iyong kadiliman? Malalaman mo ito kung nakikita mo si Kristo. At malalaman mong nakikita mo si Kristo kapag kinapupuotan mo ang kasalanan. Kinapupuotan mo ang kasalanan. At ipinapako mo sa krus ang laman. Pinapako mo sa krus ang laman. Tinatalikuran mo ang sanlibutan. Those are the marks that you have the light of Christ. Malalaman mo ito kung nagagalak ka sa kanyang liwanag. Nagagalak ka sa kanyang salita. Nananabik ka sa kanyang salita. Nananabik ka na manalangin sa kanya. Ngunit kung mahal mo pa rin ang kadiliman, dahil masasama ang iyong mga gawa, ibig sabihin, nag-enjoy ka pa rin sa kasalanan, ito yung masasabi ko po sa inyo. Pag-isipan mo kung gaano kakilakilabot ang daan na yan na tinatahak mo ngayon. Isipin mo, how dreadful and frightening kakilakilabot yung daan na yan. Sapagkat iyan ay patungo sa kadalimang walang hanggan. Kung saan may pinaghihinagpis at pangangalit ng ngipin magpakailanman. That's the roadway to hell, kapatid. Kaya tumigil ka. Tumigil ka. Lumapit ka kay Kristo na siyang tunay na liwanag. At para sa iyo, mananampalataya, ito'y paalala, ang iyong tahanan ay nasa liwanag. Ngunit tandaan mo, ito yung tandaan mo, hindi ito lugar para magpabaya. Hindi ito lugar para walang gawin. Magsumikap ka. Kilalanin mo at sumunod ka sa gabay ng liwanag at yon ang Panginoong Hesukristo. Ang liwanag na ibinigay sa iyo ay upang ikaw din ay magningning para sa iba. Tinawag kang maging salamin ng liwanag ni Kristo. Bakit? Ang salamin, di ba? Ang salamin, pinapakita niya yung image ng object, di ba? Pag tumingin ka doon, the mirror will show us the image. Ang Kristiyano naman, siya yung nagpapakita ng liwanag ni Kristo sa sanlibutan. That's the purpose. Kaya nga, di ba, anong sabi sa Sunday school natin? Ang iglesia, anong layunin ng iglesia? Paglingkuran ng Diyos. Luwalhatiin ng Diyos sa pamagitan ng paglilingkod sa Kanya. Saan? Sa mundo. Upang ipakita ang kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos. Kaya huwag mong sasabihin, ay hindi ko kayang magbigay ng liwanag. Well, I will tell you, hindi mo naman talaga kaya. Walang source, hindi mo mabibigay yun kasi ang liwanag, hindi ikaw ang source. Ang tanging gawin mo lang, ipakita mo yun. Reflect it. Maaari mong sabihin, ay, ang hirap, namumuhay ako kasama yung mga bulag. No? Ang hirap kuya. Puro bulag kasama ko sa school, sa workplace. Well, tandaan mo, ang liwanag ni Kristo ay hindi lang nagliliwanag. Ito rin ang nagbibigay ng paningin. Okay? Hindi lang nagbibigay liwanag,
bagkus nagbibigay din ng paningin. Kaya manalangin ka para sa iba hanggang marinig sa bawat dako ang kanyang tinig na magkaroon ng liwanag at magkakaroon nga ng liwanag. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa liwanag na sumilay at nakita ng bawat isa na nandito ngayon. Maraming salamat, O Diyos, dahil hindi kami nanatili sa kadiliman dahil sa iyong biyaya. Pinupuri ka namin, O Diyos, dahil ang liwanag na ito ay nasa sa amin na. At nawa, panalangin ko na maging totoo at makita namin ang katunayan ng liwanag na ito sa pamagitan ng pagpapamuhay ng dalisay, sa pamagitan ng pagpapamuhay na patuloy na lumalago, pamumuhay na may pagnininga sa aming puso na patuloy kang kilalanin at alamin ang iyong kalooban at mamuhay ayon dito. Na mamuhay na naunawaan ng kasamaan ng kasalanan at nakakaalam at naunawaan ang bawat eskema ng panlilinlang ng sanlibutan at hindi aayon dito. Panalangin ko po, Panginoon, na maging tunay na makita namin ang liwanag na ito sa pamagitan ng pagiging liwanag din namin at pagre-reflect ng liwanag naming natanggap sa ibang tao. Maraming salamat, O Diyos, sa liwanag na iyong libreng ipinagkaloob. Salamat sa aming Panginoong Jesucristo, ang aming tagapagligtas, ang aming manunubos, ang aming gabay, ang aming hari. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magsitayo at ating awitin ang himno, All Glory Be to Christ.